Mga ka-DIY, welcome back to our YouTube channel. So for today, ayan no, Deye Inverter. Wow, maraming salamat Deye. Ayan no, meron tayong Deye Inverter dito na i-unbox mga ka-DIY. 100,000 subscribers na tayo, tapos napansin pa tayo ni Deye. So wow, napakaganda nun mga ka-DIY. Kaya maraming salamat sa inyo mga ka-DIY. Kasi kung hindi dahil sa inyo, hindi tayo mapapansin ni Deye at mapapadalhan ng bagong inverter mga ka-DIY. Actually ito pinaka-latest version pa nila to. Kasi ayan no, CM version. So mamaya pag-usapan natin yan. Pero grabe, maraming salamat talaga sa inyo mga ka-DIY. Kasi kung hindi nyo po sinusuportahan ng ating YouTube channel, baka hindi tayo mapapansin ni Deye. Oh. Pagka-setup natin ng off-grid, ayun si Demuda. So shout out kay Demuda. Dahil kay Demuda, ayan, meron naman na tayo ngayon. Hybrid on-grid. Hybrid off-grid on-grid mga ka-DIY. So hug tawag nila dito hybrid hug. So hybrid off-grid on-grid mga ka-DIY. Kasi si Demuda, hybrid off-grid lang yon. Ito kasi, pwede siyang on-grid. So, pwede kang mag-export kay Meralco. Pero pag-uusapan pa natin yon, more details sa mga susunod na video. Ito muna, mag-focus tayo sa unboxing mga ka-DIY. So, tingnan natin, ano ba yung laman ng packaging na to? Ang laki ng box niya, no? Ito nga pala ay 6 kilowatt mga ka-DIY. So, ito yung kanyang specification, SUN 6K, so 6 kilowatt, SG06, ibig sabihin 6th generation na to. So pinaka-latest yan mga ka-DIY, yung 6th generation. LP, pumipiyok pa, LP single phase mga ka-DIY. Yun yung mga residential na kuryente natin, single phase. At EU, siguro sa EU standard. And then CM2, ito yung pinaka-design. Design niya siguro mga ka-DIY. Kasi yung iba, yung sinundan nito, SM2, iba yung design niya dito mga ka-DIY. Mamaya ipapakita ko yung SM2 at CM2 at least para mapagkumpara natin ano ba yung major differences sa mga version na yon ng inverter ni Deye. So nakakatuwa no? Meron na tayong legit na inverter at ang laki. Ang laki niya talaga mga ka-DIY, promise. Paano pa kaya yung mga 8 kilowatt, 10 kilowatt at 16 kilowatt, o di ba? So buksan natin para makita natin ano bang laman niya. Ano bang laman sa package kapag bumili tayo ng inverter kay Deye? So kapag interested pala kayo bumili nito, ilalagay ko naman yung contact information ng mga authorized distributor ni Deye sa Philippines. So ilagay ko dyan mamaya sa video description mga ka-DIY. Check nyo na lang. Si Deye nga pala, maganda yung quality nito. Marami tayong solarista na ito ang ginagamit. Tsaka ang maganda pa sa kanya, meron siyang service center sa Pilipinas. Kakabukas lang nun, last May ata mga ka-DIY. So kapag meron tayong problema sa ating inverter, madali magpagawa. Tapos ang warranty kasi nito, 5 years. O, diba mga ka-DIY? Kasi yung Demuda natin, mura lang kasi yon. Pag nagka-problema, wala na tayong magagawa doon. Sariling repair na lang. Yun kasi talaga minsan, yung binabayaran natin sa mga legit na inverter is yung warranty. Kaya napaka-importante. Hindi kasi natin masasabi. Kasi syempre, kahit iPhone, minsan biglang magkakaroon ng problema. Hindi natin alam. Kahit maayos naman yung paggamit natin. So, yun yung importance ng warranty, which is binabayaran din natin yan sa product na binibili natin. So, kasama yan sa costing mga ka-DIY. So, ayan, pagbukas, syempre may malaking styro for protection. Ang kapal niyan mga ka-DIY para protektado ang ating inverter. So, ayan na yung inverter natin. First time ko lang po ito nabuksan. Nakita nyo, nakatape pa talaga to. 1 week mahigit na to sa akin, hindi ko pa binubuksan. So, ito yung kanyang user manual. Ang pinaka-importante sa lahat, basahin ang ating user manual bago tayo mag-setup. Kasi andyan po lahat ng wire sizing. Ayan no. Recommended wire sizing ay nandyan mga ka-DIY. Para hindi tayo mag-undersize at pag nag-undersize tayo ng wire, naku, dyan po nagkakaproblema yung mga natutunaw at nasusunog na wire. Tapos pati yung installation niya, dapat may space sa mga gilid mga ka-DIY para sa ventilation yan. Kasi wala tong fan, heatsink lang to mga ka-DIY, natural cooling lang to, kaya kailangan may mga espasyo siya. So nasa manual lahat yan.
Kaya tingnan po natin, basahin. O, ayan o. Battery wire size sa 6 kilowatt, nandyan din mga ka-DIY. Kaya sinasabi ko, kahit may mga ganitong tutorial, ay magbasa pa rin po tayo ng manual. Kasi yan po ang guide natin para hindi masisira ang ating inverter at magagamit natin ng tama. So ano bang mga kasama sa package? Bukod sa manual, silipin natin. Ito sa gilid. Ayan, may isang plastic dito. Tingnan natin isa-isa. Ito po ay RJ45 for battery communication yan. Ayan, kailangan natin yan kapag yung battery ay merong BMS for communication, ikakabit natin para nalalaman ng ating inverter yung state of charge niya mga ka-DIY. Tapos ito ay merong allen dito, allen wrench ay no, na maliit pang bukas. At saka ito ata yung battery sensor. Kapag gumamit ka ng lead acid, so wala kasing BMS yung lead acid na battery, so ikakabit to sa battery para masisense ni inverter yung temperature ni battery. Pero tayo, wala naman na masyadong gumagamit ng lead acid sa ating mga hybrid. Usually, mga lithium iron phosphate naman na yung ginagamit at meron na yung BMS mga ka-DIY. Tapos ito yung ating tornilyo para sa grounding. Ito yung pangbukas dito. Yung allen wrench natin dito mga ka-DIY. So may kasama na rin pangbukas. So mamaya buksan natin para makita rin natin ano yung itsura niya. First time lang natin magkaroon nito. Ito, syempre may kasama ring MC4. Para gagamitin natin pag ikakabit natin yung PB wire kay ating inverter. At saka yung PB wire papunta kay solar panel. So may kasama na siya high quality na MC4. Tapos syempre yung panghigpit ng MC4. At ito, ano kaya to? Hindi ko sure para saan ba to. Tingnan natin sa manual. Parang may sensor lang siya dito. So tingnan natin yan. Hindi ko sigurado kung para saan yun mga ka-DIY. 4 na expansion bolt para sa ating wall bracket para maikabit natin siya sa pader mga ka-DIY. At ano pa, last one ay ito. Ito ata ay CT or CT sensor or current transformer sensor. Siyempre dahil meron siyang grid tie function, kailangan pag may grid tie ka, may CT yan mga ka-DIY. Kasi para alam natin yung i-export. Ayan, so ito siya, mukhang mahaba na yung wire nyo, kapal, tapos mahaba. Tapos ang kanyang specification ay 100 amp by 50 milliamp. So primary yan tsaka secondary. So paggamit naman yan, binubuksan nyo lang ito mga ka-DIY. Ayun, tapos kinaklamp natin to sa Meralco. Sa live, mas maganda dun sa may pinaka metro. So ayun, ano pa ba ang kasama sa package? So tingnan natin mga ka-DIY sa kabilang side. Tingin ko wala na. So ilabas na natin para ating makita yung kanyang specification. So paano ko ba ito ilalabas? Parang mabigat to mga ka-DIY. Ano ata to? 9 kilo ba? Pero tingnan natin mamaya. At ayun na nga, nakita nyo pa paano sumakit yung likod ni ka-DIY. Ayan na, pag walang assistance, no? Sariling video, sariling usod. So, okay lang, ganun talaga. So, ayan na po yung ating inverter mga ka-DIY. So, i-close up muna natin para makita nyo. So, ayan, nakapatong siya sa box para at least nakaangat. So, ito yung left side niya, nakikita natin, andito yung ating PB switch. So, pangpatay at buhay ng ating PB or solar panel. So, on ay pag ganyan, off naman patayo. Ito, inverter on-off switch. Tapos, sa kabila yung specification. May sticker ni LB Topsan, no? So, LB Topsan.
Kay LB Thompson kaya to galing. So siguro itong nagpadala sa atin na Deye ay ang distributor niya, LB Thompson. Siguro dahil may sticker na LB Thompson. So tingnan muna natin yung port. Ayan yung port niya sa ilalim mga ka-DIY. Ito yung ating 2-string MPPT PB1, PB2 communication port. Diyan natin padadaanin yung RJ45 para sa battery communication. Dalawang battery terminal, positive and negative. Yung ating load, gen port at saka grid tie or grid port dito naman sa tatlo na to mga ka-DIY. At ito, meron na siyang built-in na Wi-Fi. May built-in na siya na Wi-Fi module kasi yung mga lumang version, kinakabit pa yung logger. So ito, wala na. Antena na lang to, nasa loob na yung Wi-Fi niya. So ayan siya. So physically, ayan yung itsura niya. So ayan yung itsura niya, oh, 'di ba? Ang ganda niya mga ka-DIY. Medyo may umbok dito, no, yung design niya. So iba dun sa sinundan na version nito, yung SM2, medyo rounded yun eh. Ito medyo parang mas maliit to, mas manipis. Parang yun mas malapad mga ka-DIY. Mas sexy to mga ka-DIY. So ayan siya. Ngayon tingnan natin yung specification sa gilid. So ayan. Pwede ko ba itong itayo? Wait lang, ayusin natin para makita natin yung specs mga ka-DIY. So ayan, tingnan natin yung specification niya mga ka-DIY. Tinagilid ka muna. So yung model nga natin ay SUN6K SG06 LP1 EU CM2. So in-explain ko naman na yung ibig sabihin yan. So ito yung ating inverter. Si Deye nga pala ay IP65. So pwede to install sa labas. Wag lang siguro direct rain mga ka-DIY. Dapat may bubong pa din. Para hindi direktang nababasa. So pwede siya sa labas pero dapat may bubong. Tsaka wag din yung direct sunlight kasi kawawa naman kahit sabihin nating IP65 yan. Kung bilad sa araw, yung init din eh. Kawawa naman yung inverter. So kapag sa labas, lagyan nyo pa rin ng protection or bahay-bahayan yung ating inverter. Kung sa labas nyo ilalagay. Pero kapag sa garahe or sa laundry area na tuyo, pwede naman. Basta may enough ventilation lang sa area. Wag yung kulob mga ka-DIY. Kasi natural cooling lang po yan. Heatsink yan. Wala po yung fan sa labas kasi silyado po ang inverter na to. Hindi kagaya ni Dimuda. Ayan, meron niyang cooling fan sa baba, 'di ba? Napakita ko naman sa inyo. So ito po ay natural cooling lang. May fan siya sa loob pero for circulation lang 'yon. Hindi siya for external na exhaust ng init mga ka-DIY. So dito lang talaga sa heatsink yung init niya nagdi-dissipate. So kapag in-install nyo, dapat may ventilation sa area kahit papano ha. Kasi kawawa, mainit talaga yan, mag-iinit yan. So, ayun. IP65 Protection Class 1 Over Voltage Category 3 2 sa DC, 3 sa AC. Inverter Topology Non-Isolated. So, dito tayo sa PB input. So, maximum PB input natin dito ay 500 volts DC. So, madami ka nang isi-series nun mga ka-DIY. So, kung ang gagamitin natin ay yung VOC, so kung gagamit ka ng 625 watts na solar panel, ang VOC nun ay 50 volts. So, 10 piraso, kaya niya mga ka-DIY. Kasi 500 divided by 50. O, diba? Kaya niya yun. Sa isang string. Since dalawang set ng 50 volts na mga ka-DIY. So, up to 20 panels, no? Kung 625, tapos 50 volts VOC yung ating solar panel. So, kaya niya up to 20, no? Sa isang string. Ay, sa dalawang string, mga ka-DIY. So, ilan na yun? Ang dami na nun, ha? 6,000. Tama. Kasi ito, mga ka-DIY, 6,000 watts inverter. Pero yung solar panel na pwede nating ikabit sa kanya, maximum 12,000. So, kasya nga. Tig dalawang string, kung tig 10, tama, tig 6,000 magkabilang string, no? Kung isasagad nyo talaga.
So, ang MPPT natin voltage range ay 150 volts up to 425. Maximum PV input current, 18 amps. Usually, yung mga solar panel naman na kagaya nito, ang IMP natin dyan ay nasa 15 amps. Ayan o. 15 amps. So, kaya-kaya ng inverter natin kasi naka-maximum naman tayo ng 18 amps. Yan. So, match na match to sa mga latest na solar panel mga ka-DIY. Tapos, PV ISC current, so 27, ang ating solar panel ay up to ano lang. Ayan o. Short circuit current ng ating solar panel ay 17.23. So, kayang-kaya rin ng ating inverter kasi up to 27 tayo. Sobra-sobra pa nga mga ka-DIY eh. So, ayan sa PV input. Sa battery natin, lead acid or lithium ion. Siyempre, yung lithium ion, isa na dyan is si lithium iron phosphate. Siyempre, 48 volts to. Usually, kapag mga 6 kilowatt naman mga ka-DIY, 48 volts system na yan. Kasi kapag hindi at ginawa nila yung 24 volts, ay nakapakataas ng current nun. Isipin nyo, 6,000 divided by 24 volts, ilang amps yun, di ba? Kaya usually, kapag 6 kilowatt or 6,000 watts yung inverter, ang battery niyan ay automatic 48 volts mga ka-DIY. Para yung current ay hindi tumaas ng todo-todo. Kasi kapag sobrang taas ng current, sobrang kapal ng battery wire yung gagamitin natin. So ayan, kaya 48 volts yan. Tapos maximum charging and discharging ng inverter na to ay 135 amps. So kaya naman yan. Usually yung mga BMS ng mga 48 volts is 100 to 150. So, kayang-kaya niya i-charge mga ka-DIY. And then, dito naman sa AC input-output. So, live neutral ground 230 volts AC. 50 or 60 Hz pwedeng iset. So, AC input-output rated current 26 amps. Maximum AC input-output current 28 amps. So, AC input-output rated power ay 6,000 watts. Yan yung active power natin, 6,000 watts inverter kasi talaga to. Ayun namang ano natin, parang apparent. Kasi kapag ano yan eh, hayaan mo, pag-uusapan natin yung active power at saka resistive or apparent power mga ka-DIY. Kung bakit mas mataas lagi yung apparent power sa active power. Pero ito, basta tandaan nyo lang yung 6,000 watts. Yan na yung ginagamit natin sa bahay. So, maximum AC pass-through, 11,500 or 50 amps. So, ano ba yon yung AC pass-through na yun mga ka-DIY? Meron kasi itong tinatawag na UPS or backup load. So, doon kasi nakakabit yun sa battery kapag ginamit siya as parang off-grid hybrid. Kapag nalobat na yung battery natin, wala ng solar panel. So, magsuswitch na yung parang ATS niyan. Kasi magpapass through na siya, manggagaling na yung supply natin kay Meralco or grid. So, yung bypass mode na yon up to 11,500 watts. Hindi natin pinag-uusapan yung grid tie ha, kasi may grid tie function to. Dun yan applicable sa off-grid function niya or backup or UPS load function. Yang pass-through na yan mga ka-DIY. Ma-discuss naman natin yan in details kapag sinet up na rin natin tong inverter na to. Tapos, ayan, power factor, load data. Yang load data na yan mga ka-DIY, meron kasi tong tatlong connection dito, di ba? Meron tayong grid para sa grid tie. Kung grid tie mo siya gagamitin, load or backup or UPS load. Yan yung parang off-grid na output niya mga ka-DIY. Gumagana yan, dapat laging may battery. Ito naman sa grid tie, syempre grid tie function siya. Tapos ito gen port. So pag-uusapan natin yung load or yung backup or UPS function niya. So ito yung specification ng mga ka-DIY. 50 or 60 Hz din siya. Maximum output current 28.7 or 6,000 watts din yan mga ka-DIY. Peak output power natin ay times 2. So 6,000 up to 12,000 for 10 seconds. Kung halimbawa magsasaksak tayo ng aircon, inverter aircon, so may motor na maliit lang na motor, may mga surge current yon mga ka-DIY. So up to 12,000 kayang-kaya naman niya
for 10 seconds. So ngayon, buksan naman natin para makita natin yung loob niya, mga ka-DIY. So kapag natanggal na natin yung mga screw dito, mga ka-DIY, gamit itong ating Allen wrench. So ayan, may kasama naman. Mabubuksan na natin siya. So ayan, ang ganda no, may sticker pa siya dito. Yung iba kasi wala eh. So sa SG06 lang ata yung may sticker na. So ito yung kanyang waterproofing, may gasket siya dito. Kasi nga IP65 tayo. So ayan na yung loob niya. Bubungad na yung loob niya, mga ka-DIY. So zoom natin para makita nyo. So ayan. So ayun nga, ito yung sinasabi ko, meron na siyang built-in na Wi-Fi module or logger. Kaya yung nasa labas, antenna na lang. Tapos ito na yung ating grid input, live neutral, load output, ay grid input output naman yun eh. Grid yan, basta yung Meralco or distributor nyo, dyan ikakabit. Load, ito na yung ating parang off-grid nya or UPS backup output. Live neutral, and then ito yung generator, live neutral. Yung gen port, pwede yung input. Subscribe daw kayo, sabi ni Kid DIY. Yang gen port na yan, pwede yan maging input-output, mga ka-DIY. Ipapakita ko naman yan sa setting kapag napag-aralan na natin. Tapos andito yung ating mga communication. Ito yung sa parallel, kapag magpaparallel ka ng inverter. Halimbawa, ano ba yon? Halimbawa, may 6 kilowatt ka at gusto mo mag-upgrade maging 12 kilowatts. Pwede kang magdagdag ng isa pang 6 kilowatt. So pwede nyo siyang pag-communicate gamit itong port na to, yung paralleling. So parang isang inverter na siya, mga ka-DIY, kasi 12,000 output na combine nung dalawang inverter. Yun po yung purpose ng paralleling. So dapat lang same inverter, same software ang gagamitin nyo. So kung SG06, SG06 din. Tapos andito naman yung ating sa battery CAN port. So may mga label naman nandito naman, mga ka-DIY. So yung ating RJ45 dito yan. Tapos yung ating CT, ayan, nakikita nyo, may nakalagay naman CT. Ayan, no? CT, dito ikakabit yon kapag gagamitin natin yung sa grid tie, diba? So, ito, dito yun yung sa grid tie. Tapos, sa generator, andito rin, yung mga dry contacts, nandyan din, mga ka-DIY. At, syempre, yung pinaka-importante, ayan yung ating battery terminal, positive at negative. Tapos, andito yung ating PB. So, ayan, nandyan na kasi yung ating DC isolator or DC switch, kaya nandyan yung ating PB input. So ano bang pagkakaiba nito compared natin dun sa last version, yung SM? So tingnan natin. Ayan, may picture ako dito. Shout out kay Sir Glenn Lihano. Ayan, tropa natin na YouTuber. Ni-review niya kasi yung SM2, kaya pinanood ko din para makumpara itong si CM2. So CM2 kasi, so mas luma lang yung kanyang version, SG04, SM2, ito naman ay SG05, ay 06, SG06, CM2. So sa loob, tingnan muna natin yung loob. Yung sa kanya, kompleto pa rin naman. Kompleto yan, nag-iba-iba lang yung position, mga ka-DIY. So yung battery, nandito sa may banda rito. Ngayon, andun na lang sa may baba, sa may likod. Tapos hindi ko sure, parang mas mataba to or parang same lang. So hindi ko sigurado, parang same lang. Pero yung position niya nasa may bandang likod at nakagitna, mga ka-DIY. Sa previous version kasi, ayan o, medyo left side siya. Tapos yung terminal natin ng AC, ito, tatlong green. Dito, kulay black na. So isang solid na lang siya dito, mga ka-DIY. So parang solid na solid yung pagkakabuild dito, no. Meron siyang parang metal na pinagkakabitan, tapos naka-common yung grounding niya. Ito yung grounding pala, mga ka-DIY. So solid block na siya dito sa updated version. Ito naman individual pa na naka-green. So titestingin natin kung maganda naman yung kagat. Siyempre upgraded to, sure yan, maganda yung kagat. So ayun, tapos yun nga, ito walang Wi-Fi or delager module. Ito meron ng Wi-Fi module. Ayan o, andyan na, built-in, mga ka-DIY. Ito kasi, sasaksakan mo pa to ng logger. So, iba pa yon, parang module yun na malaki, ganyang kalaki. Logger siya na mayroong antena. Yung logger na yun, nandito na. Antena na lang. Ay, yung antena pala, kinabit na rin nila. Ang cute nga eh.
So, ayan lang naman yung difference niya sa loob. Tsaka, syempre, yung design. May picture ba ako? Ay, wala pala akong picture. Ay, ito. May picture tayo dito. So, tingnan nyo po. Ayan yung SG04SM. Ito naman yung ating SG06CM. O, diba? Magkaiba sila ng design. Medyo mataba to. Ito medyo sexy. Slim. Medyo slim siya mga ka-DIY. Mamaya pakita ko dun sa, sa specification. Tapos, may isa pang pagkakaiba sa ating ports. So, pakita ko yung port. Ayan, o. So, kung makikita nyo, same naman yung PB. Andito pa din, dalawang string. Ito yung battery niya, medyo nasa left. Kasi nga, nasa left yung battery terminal. Ito nasa ilalim, bandang likod. Tapos, parang mas malaki, no? Tapos, communication sa harap. Tapos, yung ating AC output, andito, pa-triangle. Dito kasi, pahaba. Bakit? Kasi nga, mas malapad yung SM2. Ito, mas makipot siya. Mas compact mga ka-DIY. Yun talaga yung pinaka-difference niya eh. Mas compact itong inverter na itong mga ka-DIY compared dun sa previous generation. Bakit? Paano ko nasabi? Kasi sa specification, ipapakita ko sa inyo. Ito po oh, yung dimension ni SG06, 310, 460, 218. Etong isa, 376, 470, 241. O, diba? Ito yung SG04. So, mas malaki. Sa lapad, halos 400 or 40 cm siya. Ito, nasa 30 cm lang mga ka-DIY. So, gaano kalaki ba yung difference nila na 60? Halos 60 or 70. So, ito yun. Ganito kalaki yung difference niya sa lapad mga ka-DIY. So, ganyan. Isang daliri yung difference nila sa lapad. So, yung SG04, ganito pa kataba yun mga ka-DIY. Itong SG05CM, mas sexy. Mas sexy siya mga ka-DIY. Kaya nga, ang timbang niya, 15.6 kilo. Samantalang si 04, 19 kilo. So, 15.6. Halos, 3.4 kilo yung difference nila. Pero yung quality, syempre, mas maganda to, updated. So, yun yung mga physical na difference nila, no. Ang isa pa na nakita ko na difference ay yung pass-through. Yung sabi ko nga, kapag nag-bypass mode na siya dun sa load side, 40 amps yung previous version, yung latest natin up to 50 amps. Or, sa specs nga dito sa gilid ay up to 11,500 watts. So, yun lang. Yung sa altitude, hindi naman tayo nagkakabit sa mataas ng bundok 3,000 meters above sea level at yung previous ay 2,000. So, yun lang talaga yung difference niya. Nakita nyo? Hinighlight ko naman ng green. So, ayun no. Sa bigat, sa dimension, yun yung major. At saka yung sa relay. Relay yan eh. Relay specification yan. Yung pass-through na yan. And then, yun na lang. Sa itsura niya, yun na yung pinaka-pagkakaiba niya. So, overall, ang ganda po ng inverter na to, mga ka-DIY. Pag may budget ka, ito na bilhin mo. Kapag wala, yung isa, yung hybrid off-grid natin. Ang maganda kasi dito, hybrid hybrid off-grid na rin siya mga ka-DIY. At the same time, pwede rin siyang grid tie. So, nilevel up natin yung previous inverter natin sa Demuda from hybrid off-grid. Ngayon, hybrid off-grid on-grid. O, diba? Yun yung pagkakaiba talaga niya. Kaya, mas mahal to mga ka-DIY kumpara kay Demuda. Isipin nyo na lang si Demuda, nilagyan nyo ng grid tie inverter. So technically, dalawang inverter talaga to. Isang off-grid na hybrid, isang off-grid plus grid tie inverter. So meron kang dalawang inverter kaya yung presyo nito ay doble kumpara kay Demuda. Pero syempre, sabi ko nga, isa sa binabayaran nyo ay yung quality at saka warranty. O, diba? Dalawa yan. QW. Quality at warranty. So, hindi ko naman sinasabing madaling masira si Demuda. Kasi, syempre, ginagamit ko siya mga ka-DIY. Nasa paggamit pa din yun. Ito, kilalang brand. Syempre, iba rin yung quality niya. Iba yung QA nito. At syempre, iba yung warranty nito. Merong service center sa Pilipinas na pwede nating pagdalhan pag nasira, which is binabayaran yun ni DEA.
hindi libre yung warranty na yun na nagre-repair, which is empleyado rin nila dito sa Pilipinas from China direkta ha. Yung service center nila sa Pilipinas is yung sahod nila from China daw yun, rekta, o di ba? So technically, meron silang pinadalang mga tao para make sure na kung magkaroon man ng problema, ay merong magre-repair ng ating inverter. So ayan muna para sa ating unboxing at first impression, specification checking ng ating hybrid inverter from DEYE. O, ayan o. Maraming salamat kay DEYE. Ay, siya nga pala. May nalimutan akong banggitin, no? Ito, yung sa ating specification. Kung makikita nyo, sabi ko kanina, 6,000 watts inverter to. Pero yung possible na pwede nating ikabit na solar panel is up to 12,000. O, di ba? Sobrang laki nun. Sobrang dami. Ibig sabihin, bakit sobra-sobra? Yung inverter kasi na yon, limit lang natin yon sa output load niya, sa grid tie at saka dun sa load side or yung UPS backup. Yung sobra nun, mapupunta yun sa battery charging mga ka-DIY. So, ito, tingnan nyo to. Dito nakalagay, maximum PV access power up to 12,000. Pero may isa pa dito na maximum PV input power up to 9,600. Bakit magkaiba? Anong pagkakaiba nun? So, yung access, yun yung maximum na pwede nating ikabit sa kanya. Magkabit tayo ng 12,000 watts na solar panel. So, kung meron kang 600 watts, ilan nun? 20 pieces. Solar panel times 20 pieces. O, ayun, tama. 600 times 20 pieces. So, up to 20 pieces na solar panel pwede nating ikabit dyan mga ka-DIY. Ano yan na? 2 string. So, tig 6,000. Ngayon, out of 12,000, ang magagamit lang talaga natin dyan maximum ay 9,600. So, bakit? Kasi po, to compensate sa ano yan, sa init, sa ulap, kasi hindi naman talaga 12,000 yung nakukuha natin dyan mga ka-DIY. Mas mababa talaga. To compensate sa temperature, pag uminit na yung solar panel, at saka shading, ulap, ito na lang yung maximum na makukuha natin, 9,600. Ngayon, paano yun? 9,600 ay yung inverter natin 6,000 lang. Yung sobra po na 3,600, mapupunta naman yon sa battery charging mga ka-DIY. So yung 6,000, kung sagad talaga to itong setup na to ay theoretically sagad natin na ginagamit yung inverter. Yung 6,000 mapupunta sa inverter at the same time yung 3,600 ay mapupunta naman sa battery. Pero ideally, sa real world scenario, hindi naman natin talaga isasagad. Kasi kung may kotse ka, hindi mo naman papatakbuhin yun ng todo talaga mga ka-DIY. Ideally, nasa 80% lang maximum, 'di ba? Para syempre hindi rin naman 100% loaded yung ating inverter kasi syempre nagiinit 'yan. Lahat na nagiinit ay syempre bibigay yan eventually, mas mapapabilis yung buhay. So alagaan din natin yung inverter kagaya nga ng lagi kong sinasabi, 50% kagaya nung sa mga ganyan, demuda, 50% load lang. Yan, 50% lang yung mga ganyan. Tsaka yung mga off-grid inverter. Ito naman, mas quality kasi. So, mas recommended dito kahit 80% load. Pwede. So, ilan ba yung 80% ng 6,000? Sa inverter side, hindi pa yung sa solar panel. So, 6,000 times 0.8. So, di ba? At least 4,800 or 5,000 watts lang maximum load natin dito. So, masyadong mahaba na yung unboxing natin at specs checking. Abangan nyo yung part 2. Ay, sana pala makapag-training tayo kay DEYE, no? Para at least alam na natin paano to gamitin at i-set up. So abangan natin, sana makapag-training tayo mga ka-DIY para yung mga ituturok sa inyo ay sobrang accurate at hindi tayo magkakamali sa pag-set up ng ating DEYE hybrid inverter. So first time lang natin magse-set up ng DEYE hybrid off-grid on-grid inverter or HOG inverter. Tinatawag nilang HOG, H-O-O-G mga ka-DIY. So, ayun lang. Maraming salamat. Thank you for watching mga ka-DIY. Abang-abang lang pala tayo sa ating mga giveaway. So, baka meron, DEYE. Maraming salamat and thank you for watching.